So, hindi naman po sa tinatakot ko kayong mga sanggay, pero meron pong masamang balita ngayon na dapat po talagang malaman ng mga Pilipino at ng lahat mga sanggay na makakapanood po nito. So, ang hirap, no? Ang hirap ng sitwasyon ngayon ng ating planeta, mga sanggay, talagang ang gulo. At sa totoo lang, ayoko nga sana ibalita ito mga sangkay, mga ganitong klaseng kalalang bad news, pero wala eh. Kailangan po malaman ito ng lahat nang sa ganun makapaghanda po tayo. Okay? At kahit nga po sa Pilipinas, nagkakaubusan na po ng oil. Medyo, pag dumadaan nga po ako sa kalsada, mga sangkay, pag tinitingnan ko yung mga oil station, nakikita ko 0-0 na po yung iba. So, wala na po. Reserva yung iba. So, ngayon, mga sangkay, kapag ganito na ang nangyayari, ibig sabihin, posibleng mag-collapse ang ekonomiya, not just in our country but buong mundo po ito. Ngayon may balita po, masamang balita po ito ngayon mga sangkay na gusto kong i-vlog ngayon para malaman po ng lahat. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto mga sangkay, ang balita. الآن على حصر الأضرار ولكن لهذا الاعتداء تداعيات كبيرة على إمدادات الطاقة في العالم. So itong nagsasalita mga sangkay ay sa Qatar po ito. وهذه مثل هذه الاعتداءات لا تأتي بأي فائدة مباشرة على أي دولة بل تأتي بالضرر على الشعوب وتؤثر على الشعوب بشكل 5 taon. Ganito katagal ang aabutin bago maibalik ang operasyon ng nasirang pasilidad ng Ras Laffan Industrial Complex sa Qatar. 5 years ang gugugulin para po maibalik. Ito po yung inatake mga sangkay ng Iran. At alam nyo, isa po ito sa nagsusupply. Isa po sa malaking bahagi na nagsusupply ito ng oil sa buong mundo mga sangkay. Anong ibig sabihin na ito? Ibig sabihin, malaki ang magiging epekto nito. Sabi ng Qatar, hindi lamang sa kanila, kundi buong mundo. Dahil ito po yung nagsusupply ng malaking bahagi ng oil sa Qatar. Ito yung inatake ng walang yang Iran. So ganyan po, alam niyo yung ginawa ng Iran mga sangkay, kalaban po nila Amerika at Israel. Pero bakit nila inaatake yung mga bansa na pinagdududahan lang nilang kakampi ng Amerika at wala namang ginagawa sa kanila? At ang matindi po dito, kapwa po nila Muslim to. Ganyan po kalala ang ginagawa nila ngayon. Ayon sa Foreign Ministry ng Qatar, walang pakinabang sa alinmang bansa ang paninirang ito ng Iran, kundi bagkus ay panganib sa mga tao at malaking dagok sa pandaigdigang supply Pandaigdigang supply ng enerhiya. You see, mga sangkay, yung Iran ang may gawa neto ngayon. Kaya nga nagbantaan na po si Donald Trump na ganito din ang gagawin sa kanilang bansa. Yung oil facility nila ay babagsakan din ng matinding weapon ng Amerika. Isipin nyo mga sangkay, hindi lang Qatar ang mahihirapan. Ang ginawang pag-atake sa oil facility, malaking oil facility ng Qatar, nitong Iran, ay pag-atake po sa buong mundo. Ganyan po kalala ang masamang gobyerno ng Iran. Bunsod ng pagkasira sa kanilang pasilidad, 17% ng global supply ng liquefied natural gas ang hindi nila maibibigay sa mahabang panahon. Grabe, Ayon ganyan kay kalala. Qatar Energy Minister Saad Sherida Al-Kaabi, katumbas ito ng $20 billion na pagkalugi sa taunang kita ng ekonomiya ng Qatar. Sa madaling sabi, kung 5 years ang gugugulin para ayusin ito, mga sangkay, matatagalan bago bumagsak ulit o bumaba ang presyo ng oil. Ganun po ang mangyayari dyan, mga sangkay. Kahit pa matapos ang gera, yung oil hindi ganun kabilis na bababa. Ayon kay Minister Al-Kaabi,
kailangan nilang magdeklara ngayon ng long-term force majeure at itigil muna ang ilang kontrata ng liquefied natural gas sa ibang bansa. Ayan na, mga sangkay. Yan na po yung bad news. Itigil muna ang kontrata sa ibang bansa. So ngayon, ang may hirapan, buong mundo. Yung Qatar, may reserba po yan. Mayaman sila sa oil. May reserba po yan. Ang delikado, yung ibang mga bansa ngayon, mga sangkay, na sinusuplayan ng oil. Ang higit na maapektuhan dito, aniya, ay ang ilang bansa sa Europa at Ito. sa Asia. Ito, mga sangkay, pinangalanan dito, the impact is on China, South Korea, Italy, and Belgium. At marami pa pong mga bansa. Ito kasing sa China, South Korea, Italy, Belgium, ito po yung kumukuha po, mga sangkay, ng supply ng oil for energy supply doon sa kanilang mga bansa. So, yari talaga. At ngayon, hindi lamang po sa kanila. Siyempre, yung iba pa mga bansa, mga sangkay, na nasusuplayan nitong oil from Qatar. Asia. Ayon sa Qatar Energy, 1.28 million tons ng liquefied petroleum gas o Grabe. LPG o 13% ang hindi nila maibibigay sa loob ng 5 taon. 5 years yan, mga Bukod sangkay. pa ang milyong tonelada ng iba't ibang mineral. Ayon kay Al-Kaabi, malinaw na hindi lang ang Qatar ang apektado sa nangyayaring pag-atake, Hindi lang Qatar ang apektado. So, sino? kundi ang lahat ng bansa dahil banta ito sa pag-unlad. Lahat ng bansa, hindi lang sinabi sa China, South Korea, Belgium. Buong mundo to, mga sangkay. Diyos mio, Marimar. Talagang grabe itong ginawa ng Iran. Sa ngayon, nananatili ang banta ng Iran. Ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian, nirerespeto nila ang panawagang de-escalation o pahupain na ang gulo sa pagitan ng US, Israel at Iran. Ngunit kung aatakihin muli ang kanilang infrastrukturang pang-enerhiya, ayon kay Pezeshkian, ay hindi na sila mangingimi kahit sino pa ang madamay. Kita nyo, mga sangkay? Kumbaga, ang kalaman nila Israel at Amerika, pero gaganti sila sa ibang mga bansa. Ayaw nyo tumigil, babanatan namin yung ganitong bansa. Gayon yung kanilang ginagawa. So, sa tingin nyo, maganda yung ginagawa ng Iran? No, guys. Dapat gagantihan nila yung kanilang mga kalaban lang. 'Di ba? Pero bakit dinadamay po nila yung mga hindi kasali sa digmaan? Biruin yung mga kapwa nila, Muslim yan. Ngayon, yung epekto nito sa buong mundo. Kaya naman ang ibang mga bansa gaya ng European Union patuloy sa negosasyon kung mayroon pang ibang hakbang para matigil na ang bakbakan sa gitnang silangan. The Iran's attacks on Qatar energy infrastructure create further chaos, and it's clear that we need an exit from this war, not escalation. And that's why I've been also doing the diplomatic outreach to Iran to find different solutions. Bradley Robus. Malabo yan matapos, mga sangkay, ng ganun na lang. Kasi si Trump, desidido po talaga na pabagsakin itong Iranian regime. Kasi ito nga po yung nagpapahirap sa mga Persian. Kaya naglalayasan po yung mga Iranian sa kanilang bansa. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ito po yung malaking problema ngayon ng buong mundo. Tingnan nyo, mga sangkay, sa mga gasoline station. Paubos ng paubos po yung oil. At ito po yung malaking panganib ngayon ng ating bansa at ng buong mundo. Alright, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Guys, meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito about po sa Word of God, no, about po sa mga prophecy na talagang namang magbibigay sa inyo ng matinding kaalaman tungkol po sa mga kaganapan ngayon sa ating mundo related po sa mga nakasulat sa Biblia. Alright, hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.